Hola guys, welcome to my channel. First things first, this video will be in Tagalog, Filipinos only. Not really. If you know how to speak in Tagalog, you're welcome. So, ayan, finally, may Ioniq 5 na ako guys at long last. Medyo matagal-tagal din ako nag-antay para makuha yung unit ko. Ngayon, nandito na sa akin. It's been with me for the past week. So far so good, walang rattle sounds, walang tumutunog dun sa tailgate ko, yung mga headrest ko hindi nagkakalampagan dun sa bandang forward section kung nasan yung frunk, hindi rin siya nag-iingay, walang ganon, mga pintuan ko stable, steady, silent, so no problem. I'm very happy with my unit. But heto ngayon, nasa Pilipinas tayo guys. Medyo na disappoint ako kasi halimbawa, heads up display, kada YouTube video ko in regards to Ioniq 5, lahat sila may Ioniq 5. Pero lang kaya na Top Gear Philippines, tsaka yung mga, alam mo yun, yung mga Filipino YouTube video, akala ko lang hindi nila feature. Hindi ko naman inasahan na wala, kasi walang nagsasabi sa kanila na, uy wala tong heads up display. Walang ganun eh. Parang hindi lang nila sinasama sa kwento nila. So akala ko, okay, baka hindi nila gusto, kaya hindi nila pinag-uusapan. Parang ganyan Pero apparently guys, yung Ioniq 5 natin dito sa Philippines, yung variant natin dito, naka-omit. It's omitted yung heads up display natin dito. Similar to the US, some of the models na 2023 models sa US wala ring heads-up display, depende na lang kung sino yung distributor nila doon, ganyan. Pero basically yung long range version nila na rear wheel drive, walang heads-up display. Mabalik sa Pilipinas, yung atin wala rin tayo yung rear window, yung alam mo yun, yung cobre bintana, yung panakip sa bintana, wala din tayong ganyan dito guys. But ganun pa man, maraming naka-omit dito sa atin, pero ganun pa man, napakaraming features pa rin ito. Originally guys, I'm planning to make a review for this vehicle, but ayoko na sumausaw kasi napakarami na guys. Pero for my future video content, sa sobrang daming features nito, I was actually planning sa isang video iisa-isahin ko sila, but no, gagawin ko kada video ko isang lang. Kunwari isang video ko patungkol lang sa side mirror, yung next video ko patungkol lang sa parking, yung next video ko patungkol lang sa lane assist. Ganun na lang yung gagawin ko kasi mahirap yung isang video lahat pag-uusapan. Maraming nalilito, pati ako nalilito eh. So ayun that's it for my introduction. Ngayon, para saan ba tong video na to? Ang una sa lahat na nakita kong makakatulong para sa lahat is, kasi guys, I was really impressed with this electric vehicle. Tapos yung mga kapitbahay ko dito sa condominium, they're actually curious na parang, uy, gusto ko rin sana kumuha ng electric vehicle, but kaso yung primary domicile ko, condominium, wala akong charging point, hindi ako makikinabang sa electric vehicle, sayang. So what I've decided to do is gawa sana ako ng video to help those kind of people out. So pupunta ngayon tayo dito sa next window. Eto, kasi ako guys, condominium unit owner rin ako. Ngayon, nagkataon lang na yung parking slot na meron ako napakalapit sa metro. So gusto ko na kayong pangunahan. This video is actually useful for sa mga tao na yung parking slot malapit sa metro. Or kung may budget kayo para sa meter run at saka pagbagpak ng semento, kasi guys,
imagine niyo na lang, nandito yung metro sa isang kanto, tapos yung parking slot mo sa basement, nandun sa kabilang dulo, babakbakin yung semento nun guys. Kasi hindi pwede sa condominium yung dugyot. So, kung may pondo kayo para doon, okay, heto gawin nyo. So, since ako, malapit yung parking slot ko sa metro, I hope, for those of you na similar yung sitwasyon nyo sa akin, na malapit yung slot ninyo sa metro, heto lang yung... Hindi ko alam kung ito yung kailangan ninyong gawin. Heto yung ginawa ko, and it's still in the process, guys. So, this video is actually work in progress, guys, ha? So, multiple video contents itong video na to. This is the first part. Tapos, as soon as magkaroon ako ng progress, gagawan ko ulit ng panibagong content. Okay? Tapos, we'll go on from there. The reason I decided to make this video was, una, maraming nagtatanong sa akin, maraming curious, gusto ko sana makatulong, and naging curious, pati ako naging curious na rin, kaya binala ko gawin tong video na to. But, kaso, bago ko gawin tong video na to, nag-YouTube muna ako. Apparently guys, meron isang babae from California, sinubukan niya na rin gawin to, but apparently, medyo pati siya natatagalan, chong. If I'm not mistaken, she tried to do this proposal like 2 or 3 years ago. Up until now, it's still not installed, guys. If I'm not mistaken, no? Anyway, so, ayun. So, medyo may katagalan na process. But for disclaimer, I created this request last Thursday, October 12. Tapos in-email ko siya ng October 12 ng gabi. So next business day, no? So nabasa ng PMO namin ng October 13, na forward niya sa proper department same day, October 13. So, sabihin na lang natin, ginawa ko tong request ng October 13, okay? For clarity lang. Okay. So, kinausap ko yung PMO namin. PMO, may electric vehicle ako. Gusto ko lagyan ng wall charger. Ano kailangan kong gawin? Sinabi sa akin ng PMO, mag-submit ka ng proposal. Saan mo ilalagay yung wall box? Paano mo ikakabit? Sino magkakabit? Ganyan. Yan yung sinabi sa akin ng PMO. Heto naman ngayon ang aking proposal. Dear concerned. Tapos sinabi ko na rin dito, copy of this email is also sent to EdgeTech Enterprise. Guys, binili ko yung Ioniq 5 ko kay Hyundai Pampanga. Si Hyundai Pampanga, to my knowledge, meron siyang dalawang distributor ng wall box. Si Ulvac at saka si EdgeTech Enterprise. Nagkataon, ang na-assign sa akin ay si EdgeTech Enterprise. Okay? So, sinabi ko sa kanila, dear concerned, naka-CC si EdgeTech Enterprise dito sa email na ito. I am Chris, full name, unit owner of yung condominium ko, and perimeter parking slot owner of yung number at saka yung pangalan ng building. I would like to request for an installation of an EVSE or commonly known as EV charger. Ayan, dito sa parking slot ko siya i-install. To note that space is more than sufficient with an EVSE installed while not compromising or blocking any part of the driveway. Napaka-importante nito sa mga condominium, guys. So, tuwing gagawa kayo ng proposal, be sure to emphasize on this point, guys. Kasi kung yung EVSE mo, i-install mo sa harapan ng kotse mo, tapos dahil meron kang EVSE dito sa harapan ng kotse,
Tapos yung katumbas nun, yung kotse mo medyo nakaatras, tapos nakaharang sa driveway, automatic yan, denied yan guys. Tapos, here is what the parking slot will look like with an EVSE installed. Ito, photoshop ko lang to guys. Hindi talaga ito, in regards to sinabi sa akin ni EdgeTech, hindi daw ito yung itsura ng wall box. Actually, itong wall box na to, sabi sa akin ng isang technician, IP65 certified daw to. So, hindi na kailangan ng bahay. Pero, sinabi sa akin nung engineer na kausap ko, may bahay pa daw to. Pero, I'm quite confident na hindi siya lalampas dito sa semento na to, sa forward border. Yung tong border na to, yan, yung nasa harapan na yan, hindi siya lalampas dyan, so pwede. So, yan yung ginawa kong larawan. So, roughly speaking, ganyan yung itsura niya. So, sinabi ko, ito yung magiging itsura ng wall box charger ko. Tapos, kung makikita ninyo dito sa kabila, itong kabila na to, Hyundai din to, hindi ko lang alam kung anong model, pero parang mahaba lang ng konti dyan yung Ioniq 5 so hindi na masama, di ba? O yan, ganyan yan. Hetong dingding na nasa harapan natin ngayon, ang likod niyan guys, Meralco Metro ng Meralco. So nabiyayaan ako na yung parking slot ko napakalapit sa Meralco, sa metro ng Meralco. So again guys, I just wanna emphasize this video will be actually helpful for those who have slots owned na malapit sa metro ng Meralco. Kung kayo, again, ini-emphasize ko lang, kung yung parking slot ninyo ay malayo sa metro, pero may budget kayo sa pangbakbak ng semento at itago yung mga wiring, malabo pa rin guys kasi imagine niyo na lang sa future occurrence. So hindi, para sa mga malalayong parking slot sa metro, ibang klaseng proposal yung kailangan yung i-submit doon, no? Itong video na to para lang sa mga malalapit sa metro. Next slide. Yan. The wall in front is where the electrical meters are installed. Here is a diagram of what I intend to do. Note that installation will be done professionally with proper gauged wires and will not affect its aesthetics. Guys, kung merong maselan ng mga PMO, yan ay ang papangit ang aesthetics ng condominium property. So, kung yung proposal mo, nakabalandra ang mga wires, automatic yan, denied yan, ha? So, ito yung balak ko. The red line will be the electrical wire run. Ito ang unit number ko, 209. Itatap ko dyan yung wires ko. Tapos, gagapang doon, papunta sa blue line, access point. Yung violet box naman, itong violet box sa bandang kanan, nandyan, rough location ng aking sasakyan. So, itong metro ko for 209, ito yung wire run, itong blue, ang aking access point, itong violet kung nasan ang aking sasakyan. Note, heto guys, importante to, hindi lang dahil sa pakitang tao, pero para na rin na makatulong tayo dun sa katabing slot owners natin, and at the same time mapataas yung probability ng approval natin, yung approval ng ating request. Heto, note, the blue circle will serve as an access point so that in some point in the future, if my fellow unit owners decide to install an EVSE of their own, they won't have to drill another access point. This will be useful for slot numbers 76, 77, 78, 180. Balik tayo sa taas, ha?
Ayan. Kung mapapansin ninyo, yung access point ko, nandun lang banda sa likod nitong Delta box na to. Ayan. Ang sinasabi ko doon, yung access point ko, medyo may kalakihan. May kalakihan siya para kung yung mga katabi kong parking slot owners, yung slot unit owners, mag-decide na kumuha rin ng electric vehicle, pwede na sila mag-tap doon sa butas. Hindi na nila kailangang magbutas pa ng panibagong butas. Kasi guys, imagine niyo na lang kung kada slot unit dyan magbubutas, mako-compromise yung integrity ng dingding. Automatic denial ulit yun sa PMO. So sinabi ko na, itong butas ko, sapat na yan para sa mga katabing units ko. Ayan. So mabalik dito, itong butas na to, medyo may kalakihan yan para yung mga katabi ko sa kaliwat kanan, makikinabang din. Ayan yung punto ko. Tapos dito for closing, hoping for a quick and favorable response. If some alterations needed to be changed, don't hesitate to contact me. You can simply respond to this email or preferably contact me through mobile number, yung cellphone number ko. Tapos for reference or emphasis, nilagay ko ulit dito. Yan. So, ayun. Again guys, this video will be a multiple part video. I hope as soon as they respond to my email, kung may updates, gagawa ulit ako ng update dito. But heto ang objective ng video ko guys. Kung napapansin ninyo, tayong mga electric vehicle, para sa inyo, para sa mga iba dyan na may electric vehicle na, para sa mga ibang tao dyan na nagbabalak na kumuha ng electric vehicle kaso nasa condo, hindi tayo pwede umasa na hintayin na lang natin yung mga bagong tayong condo. Tapos, kasi yung mga bagong tayong condo may provision na. Hindi pwede guys. Actually, pwede rin pala tayo ang mag-initiate. So, kung marami tayong mag-initiate, magiging mataas yung demand. Kung tumaas yung demand, baka tumaas yung probability na pumayag sila. Uy, ang dami na palang may gusto ng electric vehicle. O sige nga, unti-unti na nga tayong tulungan sila. Baka yun ang maging response ng mga PMOs ng mga iba't ibang condominiums, no? So, hayan ang objective ng aking video. In the long run, tayo ang magtutulungan. Let's try to promote, initiate, show initiative na, hey, I'm actually in favor of owning an electric vehicle. Bigyan mo ko nito. Ayan. Ayan yung gusto natin guys. Kasi para sa mga current, yung meron ng condo owner. Ayan. Kasi yung mga current condo owners, mga de gasolina pa yung mga sakyan yan or more or less hybrid. Pero may mga iba dyan may gusto electric vehicle. Let's try to initiate, no? So magtulungan tayo dito. Let's try to show them na meron talagang push for electric vehicle. Tignan natin. So yun na lang muna for this video. Again, kung merong update mula sa aking PMO, I will try to make another video content out of it. But as of the moment, ayun na lang muna. I hope you find this video intriguing. Hindi siya entertaining alam ko na yun, no? But ganun pa man, ayun. Guys, sana mag-subscribe kayo, hit the notification bell as well. I will try to make video content out of some of the features, individual features out of Ioniq 5's Ioniq 5 vehicle. Sana makatulong sa inyo yun. Kung gusto niyo, kung ayaw nyo, okay lang din sa akin.
Hayun na lang muna. As always, see you in the next one.